Hello, what's up guys? Ayun, ako nga pala si Nico Pontejos. Ginagawa ko to kasi gusto kong gumaling magsalita sa harap ng camera. Yung hindi na siya parang awkward. So, dito muna tayo sa safe place which is sa loob ng kwarto ko. Which is walang nakakarinig sa akin at the moment kasi ako lang mag-isa dito sa kwarto. Hindi ko pa, kumbaga isa sa struggle ko kasi ngayon is magsalita in front of the camera na merong ibang taong nakakakita sa akin kasi sobrang nako-conscious ako sa sarili ko. Tapos, alam mo yun, parang hindi ka sanay eh. Kumbaga, kapag hindi mo kinasanayan yung isang bagay, parang, hindi, siguro sa akin lang, hindi ko naman alam, baka sa akin lang, sa sarili ko lang, na meron akong ganto pero ewan siguro baka may mga tao din na makaka-relate sa ganto, especially kapag nag-uumpisa ka pa lang na pumasok sa gantong industry which is yung content creation. So hindi naman siguro lahat ng mga sikat na YouTuber pag start pa lang nila matik, kumbaga wala na agad challenges eh. For example, katulad nito, siguro may mga backstory din na at first hindi sila marunong magsalita sa harap ng camera, especially sa harap ng camera with other people in the room. Kumbaga, alam niyo 'yun. So, yun yung isang struggle ko which is why I'm making this video right now. Hopefully magtuloy-tuloy to. Um, Gagawin ko to daily para siguro after 1 week titingnan natin kung ano yung magiging changes sa way ng pagsasalita ko, kung ano ba yung magiging improvement niya, and kung ano yung mga kailangan pa nating i-work on or i-level up pagdating sa gantong aspect. So ayun, yun yung reason kung bakit ko to ginagawa. And maybe I will upload this, maybe not. Depende kung sana abot ng 20 pesos mo, pero ayun, depende yun. Kumbaga hindi ko sure kung i-upload ko ba to o hindi. Pero we'll see. uh, Titingnan natin kung anong mga magiging decision ko in the future. So kasi ang reason lang naman ito is gusto ko mag-practice eh. So pero pwede, I will upload this na lang para din sa mga bagong, alam mo yun, bagong salta sa YouTube, para kung sakali man na makita nila to, 'di ba? Alam niyo yun, magbigay ng kahit inspiration man lang sa mga aspiring content creator din tulad ko, na ay ganito pala, kumbaga baka magkaroon sila ng idea na ay ito yung gagawin ko, magpa-practice ako. So, yun. Daily ko tong gagawin. Hopefully, depende kung sana hindi tayo laging pagod sa trabaho kasi I'm currently working din. Pinagsasabay ko yung pag-create ng content tapos trabaho naman paggabi. Pero, yun, hindi ko naman pinapabayaan yung sarili ko. Kailangan ko pa rin matulog. So, yung mga spare time ko, for example, spare time ko after ng shift ng 5 a.m., out na ako niyan sa trabaho kasi naka-work from home lang naman. Yun. After shift, siguro meron akong 2 to 3 hours na free time. So, 1 hour doon, matik yun sa sa breakfast na. Tapos, yun, kung ano pang kailangan gawin sa bahay, magigib, maganto, magganyan. So, yun yung ginagawa ko. Tapos, yung 2 hours dyan, 2 or 3 hours, so mga 4 hours, ganyan, 2 or 3 hours, yun na yung free time ko. It's either magfe-Facebook ako, o kaya manonood ako ng something. Depende na lang sa tatag ng antok ko or sa lakas ng antok ko kung ilang oras ko ba makukonsume yun. Pero, usually naman, hindi naman tayo ganun kaagad-agad nakakatulog. Kasi, for example, katulad sa akin, hindi naman ako sobrang tagal ko nang nandito sa industry sa pagiging call center. Yun nga pala. News. Isa akong call center agent. So, nasa BPO industry ako. Which is, yun din actually yung naiisip kong main topic ngayon, kung ano yung, kung dito sa video na to. So, yun din yung gusto kong maging topic actually. Yun yung naisip ko kanina bago ako bumangon. So,
Ayun, gusto ko lang i-share yung ano ko, yung experience ko dito sa pagiging call center agent for almost not sure, siguro mga ano na, 6 years. Maraming kumpanya na akong napasukan, starting Sutherland, yun yung pinakauna ko. Tapos, ano pa ba? Sumunod dun. Sutherland, tapos nag-Telus. Tapos, after ng Telus, uwi ulit dito sa Bicol. Telus, Manila pala. Tapos, yun. Tapos, uwi ako ng Bicol. Tapos, after nun, nakapasok ulit ako ng Afinion. Hindi ko alam kung ano na bang pangalan nila ngayon. CX Loyalty, if I'm not mistaken. Ayun. Tapos, after nan, um, nakapasok ako ng parang ano, independent na company na tatlo lang kami empleyado na ano, na call center agent doon sa kumpanya na yon. So, tatlo lang kaming tao. Tapos, siguro, tumagal lang ako doon ng ilang a couple of months. Tapos, after nun, pandemic, sa palaran ulit kami ng Manila. Nakapasok naman ako sa trabaho ko ngayon. So, sa IKEVIA. Yun na yung current na trabaho ko ngayon. Siguro nag-ano na ako. 3 taon na din ako doon sa company na yun. So, ayun. So, ayun. Ano nga yung reason kung bakit ako gumawa ng video na to? Gusto ko lang i-share yung ano ko, experience ko sa pagiging call center agent for um, a couple of years na ngayon. Kasi I think this is a very important topic din since as you can see, meron akong yung pinakaunang in-upload ko sa YouTube na video all about me. Kasi may ibang video pa ako doon sa YouTube na na-upload before. Um, ano siya, yung parang mga edit ng sa sports, tapos edit ng yung sa volleyball, edit ng kung ano-ano. Pero yung about me, yung parang vlogging style na alam mo yun, vlogging na talagang nag-isip ka out from blank tapos nag-isip ka gumawa ka ng video. That's the very first video na ano na nagawa ko na tungkol sa akin. So, if you guys haven't watched it yet, so pwede nyong bisitahin yung channel ko. Tapos panoorin nyo. It's all about well-being, yung health nyo, tapos especially yung ano nyo, yung kung paano kayo from siguro mapupulot yung aral dun is about ano, about starting your isa din yung challenges ko or naging dark times ko, which is I had a heart attack nung January 2024. So, nagkaroon ako ng sakit sa puso. Ayun. So, kumbaga ang point ko is hindi pagiging call center agent yung reason kung ba't ako nagkaroon ng ganon. So, let's get that out of the way muna. Hindi kunyari, ikaw, nasa call center or nasa BPO industry ka ngayon, baka isipin mo na, ay, pag pumasok ka sa gantong trabaho, pwede ka magkaroon ng gantong sakit or whatnot. Hindi, mali yun. Hindi naman automatically na ganun. Pero, for me mas mataas yung risk na magkaroon ka ng problems sa health mo, especially kapag nandito ka sa gantong industry. Bakit? Kasi unang-una dyan yung tulog. Yung tulog mo, hindi na siya normal katulad ng kinalakihan mo. So, kailangan mo maging graveyard shift. Kumbaga, baliktad yung oras mo. Yung oras ng pagtulog mo. Hindi siya normal. Tulog ka ng umaga, gising ka ng gabi. Mga 90% of the time ganun. Pero may mga pailan-ilan din namang companies na hindi ganun yung ano, yung schedule. That's one of the reason kung bakit usually magkakaroon ka ng challenges when it comes to your health kapag nandito ka sa gantong industry. Tapos pangalawa, yung diet mo. So isa pa yan. Bakit ka mo? Kasi again, dahil din siya sa schedule. Yung diet mo kapag baliktad yung oras is kunyari after shift, uwi ka ng bahay, tapos syempre umaga na yan. After shift, uwi ka ng bahay, kain ka, tapos pagod ka na. So dahil pagod ka na, after mo kumain ng breakfast, higa ka, tulog ka na. So,
wala nang way para ma-burn mo kung ano yung kinain mo, especially kapag malakas ka kumain. So, wala nang way para ma-burn mo siya. So, ang tendency, after a couple of months, magigain ka ng timbang. So, ayun. Isang reason din yun. So, pangatlo, hindi siya nag-a-apply sa lahat. Pero, I think, makaka-relate yung mga ibang matatagal na din sa call center or sa BPO industry. Ba't ko ba sinasabi ng call center? Sa BPO industry, na itong klase ng trabaho na to is hindi siya physically demanding pero mentally demanding. So, pagiging call center agent is, I believe, isa yun doon sa mga categories na yun. So, bakit ka mo? Especially kapag customer service yung napasukan mong trabaho, and usually mga 80% of the time na kapag pumasok ka sa call center, malalapag ka sa pagiging customer service agent. So, frontline ka. Kumbaga yung tinatawag na frontline. Lahat ng frustration ng mga customers mo, lahat ng problema nila, poproblemahin mo, tapos sigawan ka, mumurahin ka. That's true though. That's true. Kumbaga, nangyayari yan. Kumbaga, suntok sa buwan kapag nakakuha ka ng account na yung mga customers is hindi ganun. Hindi ka makaka-experience ng ganun. So, napaka-rare ng mga ganong cases. Ayun. Kumbaga, kaya siya naging mentally demanding kasi yung problema ng ibang tao, poproblemahin mo, ang pagkakaiba lang, yung problema na yun in English. 'Di ba? So, kumbaga hindi mo na mother tongue yung problema ng ibang tao, tapos sasabihin nila sa'yo in English pa. So, yung pag-process nun, tapos yung stress, yung bad trip mo din na hindi mo mailabas kasi bawal kang sumagot sa customer ng pabalang or whatnot. Yun yung isa sa nagko-contribute sa kung bakit nagiging mentally demanding yung gantong trabaho. So, reason behind that, kung since mentally demanding siya, so mataas yung stress levels mo, ang tendency is magkakaroon ka ng bisyo. So, hindi lahat hindi lahat. So, madami din namang nagiging call center agents na wala talagang ganyan, naiiwasan nila yung pagkakaroon ng bisyo. Pero, I think in my own experience na mga nakakahalubilo kong call center agents din is karamihan nagkakaroon sila ng ganung problem. Nagkakaroon talaga sila ng bisyo, including me. So, based on my own experience din, nagkaroon ako ng bisyo. Smoking, vaping. So, hindi nga lang ako uminom. Talagang ever since, hindi ko naging bisyo yung inom. So, yun lang naman. Tapos, eating din. Yun, isa yun sa mga naging struggle ko. Talagang sobrang lakas kong kumain nung mga oras na yon or nung mga time na nag-uumpisa pa lang ako. So, kasi dancer ako before Sumasayaw ako dati. Tapos, after nung mag-graduate ako sa college, nakapasok ako ng BPO, within the span of 1 year, yung tinaas ng timbang ko talagang malaki. So, ayun. Isa pa yun. So, yun na. Meron na tayong sleep patterns, tapos diet, tapos bisyo. So, yun yung mga rason kung bakit talagang high risk ka kapag nandito ka sa industry na to na magkaroon ng sakit. And yun yung nangyari sa akin. So, ang nagkaroon ako ng problema sa puso dahil dun sa tatlong yun. Sa tatlong reason na yun. Dun sa tatlong reason na yun hindi dahil sa naging call center agent ako. So, gusto ko lang linawin yun. Kasi baka ma-misinterpret ng iba, ay na baka pag pumasok at sa gantong industry is magkakaroon ka ng gantong sakit, magkakaroon ka ng atake sa puso, heart problems or whatnot. Hindi ganun yung ibig ko sabihin. Kasi ito na yung na-realize ko Kumbaga ito na yung nakuha kong aral sa experience ko na nangyari last January nung nagkaroon ako ng sakit sa puso. Na-realize ko na kaya mo naman, kumbaga, kaya mo naman na i-handle yung oras mo na hindi mo pabayaan yung sarili mo sa kahit na meron kang gantong klase ng trabaho. Oo, may stress ka,
Oo, magkakaroon ka ng issues kapag nakapasok ka sa ganito kasi mag-a-adjust ka eh. Tapos yung tulog mo hindi na ganun. Pero hindi yun rason, yung tatlong rason na sinabi ko na yun, hindi siya rason para pabayaan mo yung sarili mo. So, may way para maalagaan mo yung sarili mo at the same time makapagtrabaho ka sa gantong industry. And yun yung na-realize ko ngayon na nagkaroon ako ng sakit kasi nag-open up na yung ano ko eh, yung utak ko sa mga bagay na ay mali tong ginagawa ko, mali tong routine na ganto, mali tong routine na ganyan. So, yun yung na-realize ko nung nagkaroon ako ng sakit and nabuksan yung mata ko na ay sana dapat ginawa ko to nung nag-start pa lang ako na makapasok dito sa gantong industry. Dapat ganto yung ginawa ko, dapat ganyan yung ginawa ko. So, yun yung mga bagay na na-realize ko. Pero it's too late na. Kasi nagkaroon na ako ng sakit eh. Pero, hindi naman ibig sabihin nun, hindi ako pwedeng mag-change ng lifestyle ko. And yun yung yun yung ginagawa ko ngayon. Yun yung goals ko ngayon na ma-reach is makapag bawas ng timbang, maging healthy ulit, katulad ng dati, nung college pa lang ako, na talagang napaka-active. Pero, alam ko din naman na hindi siya magiging madali. Kumbaga, wala namang ganong instant na, oops, okay na, wala ka ng problema ulit. Kailangan mo ulit pagtrabahuhan yun. Kasi, pinagtrabahuhan mo din eh, para makapunta ka sa gantong point eh. Kumbaga, maling trabaho nga lang. Overeating, kumbaga, bisyo. So, kailangan mong pagtrabahuhan din na makabalik ka sa shape na gusto mo. Maging healthy ka ulit, 'di ba? So, yun yung mga bagay na gusto kong ma-achieve ngayon. Tapos, isa dyan is ma-reach ko din yung dreams ko. Kasi, to be honest, ayoko din namang tumagal sa industry na to na yung may ano na ako, may edad na ako, tapos nandito pa rin ako. Ayoko nun. Kumbaga, hindi ko naman pinaplano na kumbaga hanggang tumanda ako ng 50s or kahit sabihin na nga 40s eh, nandito pa rin ako sa gantong industry. Ayoko din naman nun kasi may pangarap din ako na gustong matupad, which is ito, yung content creation. So, ayoko sabihin na influencer kasi I don't know, parang hindi siya ayokong magtunog asumero, parang gano'n. Pero yun na din. I think it's the same thing naman eh. Content creator tapos influencer. Parehas lang din naman yan. Pero let's stick with the content creator thing. So, ayun. Siguro nagtataka kayo, ano kaya yung mga adjustment na ginawa ko? So, this is a very good time to share this na kung ano yung mga adjustment kasi as you can see hindi pa ganun kaubog yung katawan ko ngayon. Pag nakita nyo yung previous pictures ko bago ako magkaroon ng sakit tapos or versus sa mga pictures ko ngayon is hindi ganun kalayo yung diferensya eh. Mataba pa rin ako. Bilog pa rin ako pero may improvement na sa bumaba na naman ng ilang kilo yung timbang ko. Tapos, I feel good. I feel well naman na. Nakakapag-exercise na din naman tayo ng maayos. And, weekly, kumbaga, yun na yung tina-target ko na goal na hindi dapat lumagpas yung isang linggo na hindi mo lang ako nakakapagpapawis. Kesyo kahit sabihin natin 20 or 30 minutes, ganun. Ilang araw, ganyan. So, yun yung mga goals ko, mini goals ko every day, every week, ganun. So, yun yung mga adjustment na ginawa ko mula nung nagkaroon ako ng sakit. So, aside from that, yung diet ko din, talagang as much as possible, minimal na lang yung pagkain. Tapos, hindi na katulad ng dati na mga pagkain is puro hotdog, puro, alam mo yun, yung mga preserved goods na hindi natural. So, as much as possible yung talagang luto na ng maayos. Gulay din. So, ayun, hindi na tayo masyadong picky pagdating sa mga pagkain na ganyan. So, kasi aminin natin sa hindi, lahat ng masasarap, usually bawal yan.
So, talagang yun yung reality dyan. Pero, depende na lang yan sa'yo eh, kung ano yung gagawin mong masarap para sa'yo. Kasi, I believe na, kunyari, may ayaw kang isang pagkain. Yung pagkain na yan, masarap yan sa ibang tao eh. Kunyari, okra. Ayaw ko ng okra. Pero sa iba, para sa kanila masarap yun. Kumbaga, depende na lang yan sa taste buds mo. Pero, ako, pwede ko rin magustuhan yun. Depende lang yun sa akin eh. Kung talagang, kung paano mo hahanapin yung sarap dun sa isang bagay na yun. So, yun yung wino-work on ko ngayon. As much as possible na meron na talagang vegetable sa kinakain ko. Prutas, yun, isa rin yun. Kaya, imbes na mag-coke or imbes na kumain ka ng sobrang tatamis, kain ka ng prutas na lang para at least makabawi ka sa vitamins, sa fiber, sa ganyan. So, hindi ako ganun kagaling pagdating sa diet. So, kailangan mo pa rin mag-research kung ano yung pwede sa'yo, kung anong hindi pwede sa'yo kasi mahirap na eh. So, yun yung mga adjustment na ginagawa ko. So, yun sa mga adjustment. Tapos, ito isa sa I think ito yung pinaka-importante na na part ng adjustment na ginagawa ko is naghahanap talaga ako ng time para kumbaga makapunta ako dun sa pinakamagandang headspace ko. Hindi ako tumatagal sa point na ninanamnam ko yung stress sa pang-araw-araw. Yun yung isa sa mga bagay na wino-work on ko ngayon is kung paano laging dapat nandun ako sa right headspace. Para sa akin, ito yung pinaka importante sa adjustment na ginagawa ko ngayon kasi lahat maapektuhan ito eh. Diet mo, tulog mo, so physical activities, tapos yung happiness mo, kung paano ka nakakahanap ng mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. So, yun. Yun yung kaya ito yung pinaka-importanting change na ginagawa ko ngayon. Kung paano siya gawin, kung paano siya ma-achieve daily. Kasi, to be honest, hindi siya madali. Hindi siya madali. Kasi yung, ang mundo ay mahilig manampal ng realidad eh. Kunyari, after work ng 8 hours, taas ng trabaho mo, so close ka na ng laptop, close ka na ng lahat. Kung na-stress ka dun sa 8 hours na yon, hindi mo naman po pwedeng i-switch off yung stress na yun eh pag sinarado mo yung laptop eh. Hindi ganun kadali yun. Kung na-stress ka dun, yung stress na yun, maglilinger pa yun ng a couple of minutes, a couple of hours, minsan nga sa isang buong araw pa bago siya mawala or bago ka makalimot. So, yun yung wino-work on ko na gusto kong matutunan na i-separate yung stress ko sa trabaho tapos yung happiness na kailangan ko sa isang araw. So, yun yung gusto kong matutunan kung paano ba siya kung paano laging nasa happy na kung paano laging nasa magandang aura ka, magandang mood. So, ayun. And I think isa sa mga pupwede nyong kung parehas ko kayo na ganyan din yung struggle nyo sa pang-araw-araw, isa sa i-advise ko na gawin nyo is first, go outside or tumingin lang kayo sa labas. Kasi isa to sa mga pagaan ng loob ko or nakakapagpagaan ng mood ko every time na merong stress days or stressful days sa trabaho. So after that, after ng shift, labas lang ako or tingin lang ako sa bintana habang nagkakape. So pag nakakita ka ng greeneries, sobrang napaka-uplifting niya eh. Kumbaga nakaka-relax. So isa 'yon sa mga practices na ginagawa ko ngayon. Or talk to someone. Makipag-usap ka sa mga taong kasama mo. For example, for me, ako, nakikipagkulitan ako sa girlfriend ko kasi after shift, after ng trabaho ko ng umaga, siya gigising na din kasi magtatrabaho na din siya. So, kipag-usap ako sa girlfriend ko. Tapos, ayun, kumbaga, isa yun sa mga rason kung bakit gumaganda yung mood ko after a hard day's work. So, yun. Isang rason yun. Tapos, pangatlo is eat something na makakapagpasaya
pabusog sa'yo. Kasi kapag busog ka, maganda yung mood mo eh. Baga, not unless na sobrang bigat ng problema mo, yun. So, pag busog ka, maganda yung mood mo. So, ayun, isa yun. So, labas ka, or tingin ka sa labas, sa bintana nyo, look for something green, like leaves, puno, or ano pa man, or makipagharutan ka sa mga aso mo kung meron kang aso, ganun. So, basta, gawa ka ng activity na makakapag-alis ng thought sa utak mo, na makakapag-alis ng stress. Or talk to someone, ayun, talk to someone, tapos eat something healthy, tapos something na makakapagpabusog sa'yo. So, ayun yung tatlo na pwede kong may advice kung sakali man na kayo is isa kayo sa mga nakaka-experience ng ganitong um, problema. Tapos, after nyan, kasi madami pa eh, madami pang pwedeng gawin para makapunta ka dun sa magandang headspace. Sobrang dami pa and I'm still exploring yung mga options ko para makarating tayo lagi doon, tapos ma-overcome natin yung stress sa pang-araw-araw. Pero don't get me wrong, kumbaga yung stress is normal kasi yan sa atin. Normal na makakaramdam ka ng stress, normal na mamomroblema ka sa mga bagay-bagay kasi tao tayo eh. Hindi mawawala yan. Kapag hindi ka na-stress, kanya sa isang linggo, sa isang araw, or whatnot, kung hindi ka na-stress, ibig sabihin hindi ka tao. Kumbaga, para sa akin kung hindi ka nakakaramdam ng ganun, ibig sabihin robot ka. Kumbaga, ang point ko lang is, okay lang makaramdam ng stress. Walang problema dyan. Pero, ang hindi okay is yung mag-dwell ka ng sobrang tagal doon. Yun yung hindi healthy. Yun yung hindi maganda kasi maapektuhan yan lahat. Yun yung isa sa mga, or yun yung mga reasons kung, or mga bagay na po pwede nyong, kumbaga, pag-isipan or itry kung sakali man na parehas tayo ng situation. Mas magandang mabuhay na lagi tayong masaya. Tapos, lagi tayong positive. Kasi, start ng 2024, yun yung pinaka rock bottom ko. Kasi sa tala ng buhay ko guys, hindi pa ako na-hospital. Wala pa akong hospitalization. Yun pa lang talaga. That's the very first time na na-hospital ako. Tapos, isa pa sa, alam mo yun, na-hospital ako talagang one time, big time. Nagkaroon ako ng ganong sakit. Kasi hindi siya biro eh. Kasi, alam nyo yun, pagpasok ko sa hospital, tapos nung na-diagnose na ako, ganun nga, yung condition ko, nagkaroon talaga ako ng atake sa puso. Yung mga doktor, yung mga nurse, talagang nagtataka sila, tapos kumbaga nabigla sila na sobrang bata mo pa para magkaroon ka ng ganong sakit. Sobrang rare ng ganong case. Kasi usually yung gantong sakit, na nag-o-occur siya sa mga matatanda na. Talaga, kasi yun, sabi naman sa akin ng cardiologist ko, is yun talaga yung sakit ng mga matatanda. Kumbaga, kasi over time, nagkakaroon din ng nagde-deteriorate din yung mga ugat natin, yung puso natin. So, kung hindi mo siya talagang hindi ka nag-exercise daily, tapos yung pagkain mo is puro mga matataba, tapos hindi mo inaalagaan yung sarili mo, yung headspace mo, yung well-being mo, talagang prone ka magkaroon ng gantong sakit. Pero, 50s, 60s, ganun, dun common yun eh, dun siya common. Kaya, nung pagpasok ko ng ospital, nung nagkaroon na ako ng diagnosis na ganun, yung mga doktor na mga resident doctors, mga nurse na kumbaga sobrang bata mo pa sir, ganto ganyan. So sa akin, kumbaga, alam niyo yun, kung yung effect nun sa akin, oo nga no, sobrang bata ko pa. So ibig sabihin, sobrang bata ko din nagumpisa ng mga masasamang habits. So, doon ko din siya na-realize na dahil sobrang bata ko pa nagkaroon ng ganito, ibig sabihin, ang early ko nag-start ng mga bad habits. So, yun yung na-realize ko doon. Kumbaga, I'm lucky enough na meron pa akong chance na, kumbaga, mag 180 degrees ng lahat. So, para ma-turn around yun. Kasi, na-survive ko pa eh. Na-survive ko pa yung sitwasyon. And, yun din yung isa sa mga bagay na sobrang thankful ako na nagkaroon pa ako ng second chance. And yung second chance na yun, syempre hindi natin sasayangin yun.
alam nyo yun, bumalik lang tayo sa the same lifestyle as before. So, kaya ako nagkaroon ng idea na mag-start na magkaroon na ng magkaroon na ng drive para abutin yung pangarap ko. Kasi I know na kapag may ginagawa na ako sa towards dun sa pangarap ko na yun, susunod na lahat eh. Yung exercise, yung pagiging creative, mapapractice mo na. Kasi I think before kung sorry wala akong script eh. Kumbaga I'm all around the place. Kapag yung routine mo is iisa lang, ito yung isa pa sa mga bagay na na-realize ko. Kapag yung routine mo is iisa lang, for example, trabaho ka gabi, trabaho, after work, kain, tulog, tapos repeat, ganun. Wala ka ding wala ding ibang idea na papasok sa utak mo. Tapos wala ka ding ibang changes na magagawa. Wala ka ding drive na mararamdaman kung ano yung gusto mong gawin kasi yun lang yung routine mo eh. Hindi ka nag-i-explore ng ibang bagay. So, yun yung isa sa isa sa realization ko na once pala na nag-take ka ng risk. For example, nag-take ako ng risk sa paggawa ng content despite the fact na anxious ako sa mga ilalabas kong video, despite the fact na hindi ako marunong magsalita sa camera, despite the fact na hindi ako marunong mag-edit, lumabas ako sa comfort zone ko. Nag-try ako ng mga bagong bagay. Yung pala, yung magiging fuel para magkaroon ka ng drive sa lahat. Kasi since humakbang ka pa abante ng isa, makakahanap ka ulit ng rason ng humakbang pa ulit ng pangalawa. Alam nyo yun, nabali mo yung routine mo eh. Nabali mo yung routine mo ng trabaho, kain, tulog, nabali siya tapos sobrang daming ideas na pumasok sa akin. Sobrang bigat ng drive na binigay sa akin nun once na nabali yung routine na yun. Ang dami kong gustong gawin. Ang dami ko nang naiisip na pwedeng gawing video kasi nga nag-start na ako. So, nagsusulat na ako ulit. Sobrang tagal kong hindi nakapagsulat, guys. Kung alam nyo lang. Tapos after nun, nagsusulat na ulit ako. Kumbaga, gumagawa na ako ng logs kung ano yung mga idea na pumapasok sa utak ko. Naghahawak ko ng lapis, tapos sulat ko yan. Para, hindi man lahat yun is magawang ko ng video. At least, meron akong, bins ng mga bagay na pwede kong pagkuhan ng idea once na meron na ulit akong oras. Meron akong free time. So, ayun, 'di ba? So, isa 'yun. So, yun yung isa sa mga bagay na pwede nyong subukan, 'di ba? Yun yung isa sa mga bagay na I would highly advise. Mag-start ka lang. Gawin mo lang. Isa lang. Gawin mo yung isa na wala dun sa routine, sa normal routine mo na ginagawa daily. Kung isa ka man sa mga taong stuck sa ganun, gumawa ka lang ng isang bagay na wala dun sa routine mo. Tapos, yung dapat yung bagay na yun is yung mapapalabas ka sa comfort zone mo. For example, ganun kung hindi ka komportableng magsalita sa harap ng camera, gawin mo yun. Hanap ka ng oras tapos gawin mo yun. Let's see kung ano yung magiging effect para sa iyo. Kasi sa akin, ang effect niya sa akin is nagbigay siya sa akin ng sobrang daming idea tapos nagbigay siya ng sobrang lakas na drive para magtuloy-tuloy. Alam niyo 'yun, magtuloy-tuloy para maging consistent sa changes na gusto kong mangyari. So, kaya don't get me wrong, hindi pa ako ganun ka-successful pagdating sa social media tapos sa YouTube, pagiging content creator. Nakakaisang video pa lang ako. Pero, ang kaibahan nito versus dun sa kung sino ko noon nung hindi pa ako nagkakaroon ng realization, hindi pa ako nagkakaroon ng sakit, is, ngayon, alam niyo yun yung parang, shit, gusto kong gawin to. Shit, gusto kong patuloy to. Alam niyo yun yung nararamdaman ko. Sobrang inspired ako everyday. To the point na alam mo yun, yung parang sobrang excited ko na makaisip ulit ng bagong idea. Tapos, pag nakaisip naman ako ng idea, isusulat ko siya. Tapos, sobrang excited ko na gumawa ng video para doon. Kahit hindi ganun karami yung oras natin daily. Kasi, as you can see, kumbaga, kailangan natin bumawi sa finances kasi sobrang laki din ng naging impact nun sa sa finance ng family. Ayun, so
Alam niyo yun, sobrang ganda. Sobrang ganda ng realization na gano'n. Hindi ko sinasabi na dapat magkaroon din kayo ng point na magkaroon kayo ng sakit para magkaroon kayo ng gantong realization. Hindi nyo kailangan yun. Yan din yung isa sa mga rason kung bakit ginagawa ko tong video na to. Or gumawa ko ng video, yung pinakaunang video ko, which is titled The Sickness That Cured Me. Isa din yun sa rason kung bakit ko ginawa yun. Kasi gusto kong malaman ng tao, gusto kong malaman nyo, mga nanonood, na hindi nyo kailangan magkaroon ng sakit or hindi nyo kailangan makapunta dun sa extremes para ma-realize nyo to. So, hayaan yung ako na lang yung maka-experience ng ganun. Tapos, mapanood nyo na lang yung video para ma-realize nyo na, ay, oo nga no. Anytime, pwede rin ako magkaroon ng ganun. Pwede rin ako magkaroon ng sakit katulad kay Nico. So, bakit hindi ako mag-start abutin yung mga pangarap ko, 'di ba? Bakit hindi ako mag-start ngayon na umalis sa comfort zone ko para abutin yung pangarap ko? Kasi at the end of the day, ikaw lang din naman magbe-benefit diyan eh, 'di ba? So kapag kunyari lumabas ka sa comfort zone mo, hindi lang dahil sa or hindi lang sa pagiging content creator to applicable. Hindi lang sa pagiging, alam niyo 'yun, magaling sa pag-i-edit, hindi lang doon. Sa lahat. For example, gusto mong maging bodybuilder, 'di ba? Pangarap mo maging bodybuilder. So, alis ka sa comfort zone mo every day kahit wala kang membership sa gym, workout ka, 'di ba? Or kung yung goal mo naman is gumaling magsalita sa English, 'di ba? Alis ka sa comfort zone mo. Hanap ka ng kausap na makakausap mo ng English. Or much better na kung sino yung kakilala mo na gusto rin matuto mag-English, so, usap kayo ng English. Kahit kayong dalawa lang, 'di ba? Kasi lahat naman ng bagay ma-achieve mo 'yan kapag Pag pinapractice mo siya araw-araw or madalas. Kahit sabihin na hindi araw-araw or madalas mo siyang pinapractice, 'di ba? For example, ako, hindi naman ako ganun kagaling sa English. Favorite ko siya dati, ng elementary and high school, pero bago ako pumasok ng call center industry or ng BPO industry, call center na naman. So, bago ako pumasok ng BPO industry, hindi naman ako ganun kagaling mag-English. Nagpa-interview ako, bumagsak ako, tapos sinend nila ako sa EPP. So, EPP is English Proficiency Program. So, hindi ako nabulol doon. So, sinend nila ako doon, tapos isang buwan ata yun. Tapos, after nan, araw-araw kami nagsasalita ng English doon. So, na-practice ko talaga. Although, hindi pa siya ganun talagang sobrang fluent. Tapos, nagpa-interview ulit ako. Doon ako nakapasok na. So, isa yon sa mga example ko na ng paglabas mo sa comfort zone. Kasi, lumabas ako sa comfort zone ko, pa-enroll ako doon sa EPP, tapos, natuto ako, nakapasok ako sa industry na to. Yun. Kung gusto mo kung gusto mo sa language, pwede mong i-apply yung mga sinasabi ko ngayon, 'di ba? Lumabas ka din sa comfort zone mo. Ano pa ba? Madaming bagay eh. Madaming bagay ang ma-achieve mo depende sa kung ano yung pangarap mo kapag lumabas ka sa comfort zone mo. Isa 'yon. Kumbaga napakalakas na bagay nun. Napakalakas na thought nun sa atin na kasi we're lucky enough na meron tayong kakayanan ng ganto na alam mo yun, i-hype yung sarili natin. Meron tayong kakayanan na ganun eh. I-hype yung sarili natin tapos magkaroon ng drive para gawin yun. So, kung ikaw nanonood ka nitong video ko or isa ka sa mga tao na nakapanood nung video na ginawa ko, gawin mo lang. Gawin mo lang kasi hindi ko original to ah. Hindi original sa akin na just do it. Meron na nga yan sa Nike eh. Hindi siya original sa akin pero isa siya sa mga bagay na sobrang tumatak sa akin din na kasi madami ako napapanood na ganun yung title eh. Kumbaga, just start. So, mag-umpisa ka lang tapos everything will follow na. So, yun na yung nararamdaman ko. So, tingnan nyo ah. Nag-umpisa tayo ng sobrang slow, medyo awkward ako magsalita. Pero ngayon, habang tumatagal na nakikipag-usap ako sa camera, nararamdaman ko na hindi na ako anxious na magsalita eh. Hindi na ako ganun ka shy type, hindi na ako ganun ka awkward, 'di ba? Parang habang tumatagal ito, nakikita ko ilan na ba to? 47 minutes na ako nagsasalita in front of the camera. And I'm feeling good na
habang tumatagal, kumbaga parang ang tingin ko sa camera is hindi na siya camera eh. Ang tingin ko sa camera is parang sobrang daming tao na. Alam mo yun? Or hindi naman sobrang dami, parang tingin ko sa kanya isang entity na din siya na nakikipagkwentuhan na lang din ako. So, ayun. Pero for sure, hindi ito magi-stick ng ganong katagal. Hindi siya yung gantong mindset is hindi mawawala lang din to after ko matulog mamaya. Mawawala lang din siya. So, kailangan ko ulit siyang gawin bukas. So, ayun na. So, dun na pumasok yung pagiging consistent. So, kailangan mo na siyang gawin araw-araw or as time permits na gawin mo siya para masanay ka, para ma-practice mo, 'di ba? So, ayun, hopefully, 'di ba, nakakakuha kayo ng ano, idea sa mga sinasabi ko or kung hindi man, kung hindi man, sorry. So, I'm trying to improve myself every day sa mga bagay na to and hopefully sa mga susunod na araw is makapulot din kayo, 'di ba? Kasi 'di ba? Yun yung goal ko eh. Yun yung goal ko na magkaroon ako ng kahit katiting na impact lang sa mga taong nanonood sa akin. Yun yun. Yun yun. So hopefully you guys na nakakuha man lang kayo ng kahit konti lang na thought na para pag-isipan nyo bago kayo matulog. Bago kayo matulog. So sana hopefully makatulong din yun sa inyo. And kung isa man kayo sa mga hindi ganong kapalad na meron din sakit, not necessarily sa puso or kung mas malala pa doon, my support is with you din. Kumbaga, sana is maging okay din kayo sa mga susunod na araw. Ayun, hindi pa huli ang lahat. Kumbaga, kayang-kaya nating gumawa ng 180 degrees na changes para sa atin. So, starting today, kung sakali man na i-upload ko to, tapos madaanan nyo and mapanood nyo. So, hopefully, 'di ba, makakuha kayo ng idea dun tapos gawin nyo din. And masundan nyo din. And maging consistent din sana kayo. Katulad ko, 'di ba? And sana lahat tayo maging successful in the future. Yun. Sana. So, yun lang muna for today, guys. So, kita-kits tayo bukas para sa another video ulit na pagsasalita ko in front of the camera. Tapos, after that, siguro, kasi pupunta ako ng Manila Thursday, siguro, tingnan natin kung ano yung magiging improvement ko starting today, tapos sa video na gagawin ko sa Sunday. So, gagawa ko ng video sa Sunday ulit. So, sana. So, ayun. So, salamat. Maraming salamat. Kung hanggang ngayon is nandito pa rin kayo, thank you very much sa pakikinig. Again, so, this is Nico Pontejos. Subscribe to my channel. Tapos, like nyo yung video na in-upload ko. Subscribe. Sinabi ko na yun. Sorry. Tapos, comment kayo kung ano yung gusto nyong pag-usapan natin sa susunod na video. Comment nyo lang. Tapos, we'll see kung ano yung mangyayari. Stay good, stay positive, and have a nice day, everyone. Thank you.